Salamat. Last Sunday po kasi, nag-review ako, nakita ko ang gulo pala natin. Watak-watak. Di ko alam kung sino yung attendees talaga. Sige po, kung kayo po dyan sa likod ay a-attend, inaanyayahan ko po kayo na umupo dito kasama yung iba nating mga kapatiran. Thank you so much. Sige po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos na mapagpala, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo at tumudulog na samahan mo po kami muli sa aming pag-aaral. Salamat sa mga salita mong naihayag, napakinggan namin kanina. Sa totoo lang, Lord, enough na busog na kami. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagtuturo. At ngayon, Panginoon, another teaching about Christian living. Tulungan mo kami at turuan na hindi lang maunawaan, kundi talagang maisapamuhay po namin ang iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos. Last Sunday, sino nakakaalala ng ating napag-aralan? Isa sa bunga ng banal na espiritu. Yes po, Brother Donato. About love. Ayan. Okay, ito ay matatagpuan po natin sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Ano ang sabi dito? Sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ilang ang bunga ng banal na Espiritu? 9. Ako, leading na si Brother Donato. Kung mayroon na competition, medyo leading na siya. Talo na kayo. O sige. 9 po. At nasa ikalawang bunga na tayo ng banal na Espiritu. At ito po ay ang J-O-Y, joy, kagalakan. Okay? Ang banal na espiritu ay isa sa persona ng Diyos. At ito yung kasama natin sa kapanahunan natin ngayon. Siya yung nagko-convict sa atin. Okay? Ang banal na espiritu, siya ay nagdudwell sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano. Kaya po, ang topic natin ito ay patungkol sa mga Kristiyanong katulad mo at katulad ko. So, ang fruit of the Spirit, yung joy, ay saan nagmumula? Or kanino nagmumula? Sa atin po bang mga sarili? Sa Panginoon. Katulad po ng love. Diba? Sabi natin, definition natin noong nakaraan, what is love? For you, love is God. Karamihan po. Iyon ang definition ng love nila. Katulad ng love, ang joy, ang author, ang source ay ang Panginoon mismo. Gusto ko lang po kayong bigyan ng background, paano tayo magkakaroon ng bunga ng Espiritu. John chapter 15, wala yan dyan sa slide. Chapter 15 ng John, verse 1 hanggang verse 8. Ang sabi ng Panginoon, I am the vine. Ang nagsasalita dito ay si Jesus. Sabi ni Jesus, I am the vine and my Father is the gardener. So, yung Father natin in heaven ay inihalin tulad sa isang gardener. Si Father in heaven ang nagpa-plant ng seed. At nung prayer meeting na pag-aralan po namin na yung seed na yon, yung salita ng Panginoon, ay tinatanim ng gardener ng Panginoong ng Father in heaven natin sa puso ng taong gusto niyang pagtamnan. And we are so blessed because tayo yung pinili ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, you're blessed.
Ilan ang tao sa mundo, hindi lahat natatamnan pa. Laging ganun natatamnan pa ng salita ng Diyos. But dahil sa grace ng Panginoon, nauna tayo natamnan ng salita ng Panginoon. Okay? Sabi dito, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be given more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can bear fruit unless you remain in me. So makakaroon lamang tayo ng bunga ng Espiritu. Ang key doon, we have to remain in the vine. Sino yung vine? Sa nabasa natin, or sa nabasa ko kanina kung kayo ay nakikinig, who is the vine? Naku, si Brother Donato na naman. Our Lord Jesus Christ. 3 points. Okay, our Lord Jesus Christ is the vine. Who is the gardener? Our Father in heaven. And we are the branches. Kapag daw ang branch ay hindi nakakapamunga, anong gagawin ng gardener? Cut off. Naku, tatanggalin na ba yun? Yes, tatanggalin. Ibig sabihin, wala na ako dun sa vine. Ibig sabihin ba nun, ang salvation ko, tanggal na rin? Walang kinalaman ng salvation dito. Baka ma-misinterpret natin. Tinatanggal yung branch na hindi nagbubunga. Halimbawa, yung mga ugali natin na hindi naman kailangan sa buhay natin, na nagiging hindrance para magbunga, tatanggalin yun ng Panginoon. Masakit? Hindi. Hindi masakit? Hindi, walang mararamdamang sakit, kirot, kapag may tinatanggal sa atin. May sakit tayong mararamdaman. Pero, alam ng Diyos na hindi yun kailangan Titiisin talaga natin at kailangan natin tanggapin na tanggalin talaga yon. Pero once na tinanggal, ano ang susunod na process o mangyayari? Mayroong uusbong, no? May tutubo na panibago. At iyon yung gusto ng Diyos na gawin sa atin. Patubuin yung branch na magbubunga ng mabuti. At ano yun? Yung fruit of the Spirit. Okay? 9 fruit of the Spirit. Napakadami niyan. Ang question ko, bakit hindi sinabing fruits of the Spirit? Bakit fruit of the Spirit? May sagot po ba kayo doon? Ano lang, idea. Yes, Brother Joseph. Pag kulang ang isa, kulang ang lahat. Okay, magandang sagot. Meron pa po kayong idea? Bakit fruit at hindi fruits? Ang dami nito, siyam. Di ba napag-aralan natin kapag marami with S? Di ba? Bakit fruit lang? Nakapag-isip-isip pa ba kayo? Collective package. Ayun. Tama. Ang bunga ng Espiritu, marami siya, inisa-isa, pero ang kabuuan niyan, isa lang. Gets? Parang yung nakaraang linggo. 10 versus 2. 10 is not equal to 2. Pero napag-aralan natin, 10 is equals to 2. Ang bunga ng banal na Espiritu, hindi natin pwedeng tanggalan ng isa. Kinakailangan makita sa buhay ng mga Kristiyano. Mahirap, madali. Mahirap. Totoo lang, mahirap. Mahirap siya kapag tayo yung kumilos. Mahirap kapag in-insist natin yung pagiging tao natin. Sister Beth, nasa
Laman pa tayo. Yes po. Nasa laman pa tayo. Kaya nga, di ba, meron daw na-confuse last Sunday. No-mention ko kasi, ang Kristiyano or pagiging Kristiyano is hindi pa ganap. Hindi pa ganap. Pinapaging ganap. Ibig sabihin, pinoproseso pa. Kasi dun sa aming Bible study, sinabi ko, we are sanctified, ganap na tayo, positionally. Positionally, we are sanctified, we are justified, pero yung Christian living natin, ito yung present. No? From the time that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, present, nasa present tayo, ibig sabihin, doon magsisimula ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. God will transform us, transforming. At pagtatransform ng buhay natin, ay kinakailangan ang banal na espiritu. Okay? Banal na espiritu. So, we're done na sa love, pero alam niyo po ba na yung love na pinag-aralan natin sa Bible last Sunday ay may kinalaman sa mga sumusunod na bunga ng Espiritu. Agree? Sige po. So, one fruit leads to another. One fruit leads to another. Ano yung unang-unang fruit? Ba't hindi siya hunulay? Bakit inuna? Pag-ibig. Napag-aralan natin, ang Diyos ang pag-ibig. Pasimula. Pasimula. Ibig sabihin, itong love na to, connected dun sa mga susunod pang mga fruit of the Spirit. Sabi doon, loving each other leads to the most complete joy. Loving each other leads to the most complete joy. Si Jesus, ang source ng love, at yung love na to na inilagay sa puso natin, no? Kaya tayo nakakaibig din. Same with joy. Si God merong joy. At nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, sino dito yung after he received Jesus Christ malungkot? Meron ba? Wala, di ba? When we receive Jesus Christ, mayroon tayong kagalakan na na-receive. At yung kagalakan na yun ay resulta nung pag-ibig na na-receive natin from the Lord. Ang pag-ibig po, ang kagalakan po ba, ay minsanan lang po ba nating mararanasan? Hindi. Nag-start yan when we decided to connect to God. So yung kagalakan, present yan, continuous yan, at kinakailangan maging complete yan. Paano yun magiging complete? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Okay? Out of all the fruit of the Spirit, joy seems to be the one that is most often overlooked. Totoo naman, di ba? Ang napapansin lang natin sa fruit of the Spirit, yan, love, kapayapaan, self-control, kabaitan, kabanal. Pero yung kagalakan, hindi natin pansin. Dito sa atin, alam ko naman po tayo ay mga matataghal na. Sino sa mga kapatiran natin na visible sa Kanya yung joy? O, sino mag-a-agree sa inyo? Ako nung iniisip ko yung tanong na to, si Sister Ana talaga yung naisip ko. Sa totoo lang, why? Yung pagbungas pa lang ng mukha niya sa'yo, hindi lang smile, may kasama talagang galak. No? Ang ganda ng aura. Bakit? Lumalabas sa kanyang
sa kanyang pagkatao kung ano yung nasa kanyang kalooban. And that is the joy coming from the Lord. Okay? Sige po. Pag-uusapan natin ang joy, let's have a short activity. Ano to? Joyful memory. Alam ko meron kayong mga pangyayari sa buhay nyo na experience, yung kakaibang joy. I don't know what it is. So, ang gagawin po natin, medyo marami tayo eh. Sige po. Kaya ba? Sabihin ganun eh. Mag-perform tayo ng circle. Ito yung group 1, ito yung group 2. Gagawa tayo ng inner circle tsaka outer circle. O yung mga boys, sila yung, hindi. Ano na lang, ilan kayo dito sa, sa group na to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. So 11 po, magpo-form ng circle, sila yung inner circle. Then the other 11 po, sila yung nasa outer circle. Gets nyo po ba? Okay, dalawang circle siya. Okay, gayon din po kayo. Magpo-form kayo ng dalawang circle, yung isa nasa inner, yung isa nasa outer. And then, maghaharap kayo, okay, parang partner. Tapos, within 1 minute, kailangan, mabilisan to ha, i-share nyo dun sa katapat ninyo kung ano yung joyful memory ninyo. And then, after that, lipat, parang magsasalubong, ang tawag doon, alternate. Okay? And then later po, tingnan natin. I-assess natin kung ano yung share ninyo. Is it a joyful or just a happiness? Okay? Sige po, within 1 minute, stand up. Let's form a circle, inner and outer circle po. Okay, group 1, pamunuan po ni Brother Bill. Group 2 po, pamunuan ni Brother Joseph. Bilisan po natin. Go, go, go! Two circles, 2 circles. Okay, yung isang circle nasa loob, yung isang circle nasa labas. And then magpe-face kayo ha, maghaharap kayo. Nagkagulo na. Okay, at the count of 10, you will start na. Brother Joseph, ano nangyayari sa group mo? Naka-form na po ba kayo ng circle? Okay. Okay, let's start. Okay, in 1 minute, share your joyful memory. Okay, mabilisan, dapat makaikot kayo agad. Okay, let's begin.
Okay. All right, you can now move to the next. Move na kayo. Susunod. Oh, move na, move. All right, time is up. Thank you so much sa pag-participate nyo. You may now take your seat. Go back to your proper seat. Sige po. Okay. Balik na po tayo sa upuan. Di ba ang sarap balikan yung mga joyful moment ng buhay ninyo? Okay? So let's compare the two words, happiness and joyful. Ay, namali ako ng animation. Sige, alam mo na lahat. Flash mo na lahat. Okay. Under sa happiness, sabi dito, happiness comes from outside of us. Tama po ba? Happiness comes from outside of us. Ito yung base sa circumstances na nangyayari. Okay? Panandalian. The word, ayan, happiness, the word happy comes from the same word happen. Sabi. Okay? May nangyari, maganda, positibo. So, ang nagiging reaction natin or nagiging expression natin ay masaya. Pero, ang joy comes from within. Comes from within. Mayroong smile dun sa inside of us. No matter what is happening around us. Nagkakagulo na, may worriness na, hindi na alam ang gagawin, pero yung pakiramdam, hindi ito basta pakiramdam lang eh. Sabi nga natin, it is a fruit. Ito ay bunga ng banal na espiritu. Na kahit ano nangyayari from our outside, your inner self, our inward being, stable. Mayroong galak na nararamnasan. Sino sa atin, or sige, isa kami sa family na walan ng mahal sa buhay at makaka-relate ang iba dito. Nawalan tayo ng mahal sa buhay, normal na malungkot. Normal na malungkot. Kapag tumawa tayo, abnormal tayo nun. Pero it doesn't mean na tayo ay mag-e-express ng sadness and sorrows. It doesn't mean na nawala yung galak natin sa Panginoon. We know, doon sa sitwasyon natin, alam ng Diyos kung ano yung ginagawa niya. Alam ng Diyos at pinanghahawakan natin na alam niya kung ano yung dapat na maramdaman natin at ino-honor yon ng Panginoon. Okay? Happiness brings by the good things happen to us. Joy brings by the Holy Spirit in our hearts. Si Holy Spirit ang naglalagay ng joy sa puso natin. Happiness is an expression. Okay, let's go back. May nalagpasan ako.
Joy does not depend on the happening to us. It stays deep down in our hearts no matter what. Supporting verse po dito is 2 Corinthians chapter 7, verse 4. Rooted ang joy sa puso natin. At sino yon ang naglagay nun? Ang Holy Spirit. So, it flows out from us. Hindi natin mapipigilan na lumabas yun. That is joy. Ang happiness, pwede tayong makaramdam nito temporal lang, panandalian lang, at may basihan kung ba't tayo masaya. Ikaw ba naman tumanggap ng 1 million, di ka sasaya? Di ba? Tama po ba? Pero pag nawala yung 1 million, nanakaw, ano mararamdaman natin? Siyempre, baka dyan maglulupasay ka, mawalan ka ng 1 million, di ba? So, from happiness to sadness, na-change. Pero yung galak, namatayan ka na, di ba? Nagkaroon na ng hindi magandang pangyayari sa buhay mo, pero hindi ka dyan maglulupasay at peace ka because of God. Nandun pa rin yung galak sa puso mo. Okay? Happiness is an expression. When something good happens or when we achieve a goal, we express it by smile or laugh. Di ba? Sister Ana. Napapa-smile tayo. Yung mga pa-cute dyan, nakikita ang mga dimples. Yan. Lalo na magagandang smile. Lalo na yung mga in love. Nire-reflect niyan yung expression. Okay? And sometimes nga, nagla-laugh pa sila. Pero, ang joy iba. Joy is an attitude. Joy is an attitude. Joy is an attitude. Choice natin kung paano natin ito ma-i-impart sa ibang tao. Sino magsasabi na si Sister Ana ay may problema? May pinagdadaanan sa buhay. Pero ang tanong, na-i-impart ba niya yung mga dinadanas niya sa buhay sa mga tao na naki-carried away, nakaka-apekto? No. Tawa pa rin. Kasi may positibo siyang pananaw towards doon sa circumstances or doon sa pinagdadaanan niya sa buhay. Instead na mailabas niya ito at ma-impart niya sa kapwa niya, ang lumalabas pa rin doon sa kanyang puso at na-i-share niya ay yung kagalahan mula sa Panginoon. Positibo. Positibo yung na-i-share niya at iyon ay nanggagaling sa Panginoon. It's about finding beauty, no? Meaning and purpose in every moment, regardless of the ups and downs ng buhay natin. That is an attitude. Joy is an attitude. In spite of the circumstances, we will choose pa rin na mailabas, ma-i-impart natin yung joy from the Lord. Joy shown in Jesus. The more time we spend with God, the more joy we will have. God is the source of joy, of our joy. Psalm 16 verse 11 says, "You will fill me with joy when I am with you." Paano natin masusustain ang joy, ang fruit of the Spirit of joy in our hearts? Paano? We have to spend time with God. Sabi natin, the source of joy is God. So we have to connect with the source of joy para masustain yung joy na ito. Ang key, connect. No? Dun sa source. Kapag nag-disconnect tayo, syempre, yung joy na yan, magsasubside. But if we continue to connect, nag-o-overflow yung joy na yan, at pag nag-overflow yung joy na yan, matatransport to
to another person or individual. Na yung joy na yan, nagiging blessing to others. Sino dito gusto maging blessing? Tayong lahat gusto natin yan. Naranasan niyo po ba na may makasamang tao na walang ginawa kundi magsabi o mag-share ng mga hirap sa buhay? Alam niyo yun, wala na yatang naibahagi sa atin kundi puro negative. Gusto niyo bang makasama yon? Puro na lang ganon? Of course, minsan kinakailangan naman talaga. Pero kapag puro ganun yung sinishare sa atin, di ba sometimes naapektuhan tayo? Kaya nga kinakailangan, kapag meron tayong nadideal na ganong klase ng tao or uri ng tao, kailangan i-fill in natin yung hearts natin ng joy with the Lord para hindi tayo maapektuhan ng mga tao na nakakasalumuhan natin na puro negative. Pag feel tayo with the joy of the Lord, kaya nating ibalik sa kanila yon. So yung dating negative feelings nila or pinagdadaanan nila, na i-impart natin yung joy na meron tayo. Sa akin pong ginagawa ngayon, na puros ang concern ng mga bata, mga pinagdadaanan nila, ay hindi mga magaganda, traumatic experience, na mahirap i-deal. If I'm going to deal with them every day, tapos puro ganun yung maririnig mo, nakaka-toxic din minsan. Kung wala akong bit-bit ng, hindi ako nagpapa-feel in ng presence ng Lord, ng joy niya, ng love niya, baka paglabas ko ng office, hindi na talaga ako makakausap. I came to the point na naapektuhan na talaga ako. So sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ako yung makonsume ng mga naririnig ko. So, yun nga, nag-start ako na to connect with God, to connect sa Panginoon. At iyon yung gustong ituro sa atin ng Lord para hindi tayo maubusan, no? Hindi tayo ma-empty ng joy of the Lord. Spiritual joy is not natural, but spiritual. Sabi nga, kaya nga sinabing spiritual joy kasi spiritual. Something is called natural if we can produce it by ourselves. Nagiging natural joy yan kasi galing sa atin. Okay? Without the influence of the Holy Spirit. So spiritual joy is the product of the human spirit in response to present situation. It comes from the Holy Spirit and has the character of the Holy Spirit. What makes something spiritual is produced under the special influence of the Spirit of God and the character of the Spirit of God. So let's desire talaga to have this fruit, yung spiritual joy. Bakit ba importante ang joy sa buhay natin? Bakit importante ang joy sa buhay natin? Because the joy strengthens us. Kapag may joy ka, nanlulumo ka ba? Pag may joy ka, mas na-entertain mo ba yung negative feelings and thoughts? Di ba hindi po? Because pag may joy tayo, napapalakas tayo. Kahit yung physical natin, di ba mapapansin nyo, ang tanda na, pero malakas pa, feeling strong. Bakit? Kasi nagre-resides yung joy sa innermost being niya. Sumusunod yung physical dun sa spiritual niya. Kaya kinakailangan i-start natin talaga sa spiritual. Okay? Sabi sa Psalms 21 verse 1, Lord, in your strength the king will be glad, and in your salvation how greatly he will rejoice. Sino ito nagsasalita dito? Si King David. No? Sa strength ni God, strength
of God. Anong nangyayari kay David? Gladness. May gladness. Okay? Same thing sa atin. Sabi sa song at saka sa Bible, coming from the Bible, the joy of the Lord is my strength. So, saan nanggagaling yung strength natin? Sa joy ng Lord. Kapag tayo nakapagbibigay ng joy sa Panginoon, in return, ang gagawin ng Diyos sa atin ay give us strength. Bawat ginagawa natin na nakapagbibigay ng ngiti sa Panginoon, ang itutumbas ng Diyos ay kalakasan. Yung mga ginagawa nating paglilingkod, small things, little things, pagbukas ng pinto, i-greet ang mga kapatirang pumupunta dito, good morning, God bless you, nakapagpapangiti sa puso ng Panginoon at kitang-kita yon ng Lord. Imagine that, nagbukas lang. Tapos ang bibigay sa iyo ng Diyos, strength. Di ba? Ang ganda pa daw nagbubukas ng pinto. Okay po. David was constantly seeking God and spending time in His presence. In the presence of God and from having a close and committed relationship and fellowship with God, David's experienced the supernatural joy only God can give. Okay, yung ginagawa natin pagpupuri dito, worship, corporate worship po yon. Pero, yung ginawa dito ni King David, it's a personal worship. Pwede po tayong mag-pretend na nagwo-worship dito. Kasi yung kasama natin, nagwo-worship, nagtataas ng kamay. Pero, iba po talaga yung personal worship sa Kanya. Walang nakakakita. No one sees you. Di ba? Magsara ka ng pintuan mo ng kwarto. You worship the Lord. Siya ang nakakakita. Okay? At ito yung gusto din na ituro sa atin ng Panginoon, katulad ng ginagawa ni King David. Sabi nga si King David is the man's after own's heart. Ba't kaya sinabing the man after God's own heart? Na win ni David ang puso ng Diyos. Nanawa, yun din po yung maging goal natin, mawin natin, mapasmile natin si God sa bawat ginagawa natin. Okay? In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sabi dito sa Psalms chapter 16, verse 11. Now, how do we nurture po joy to blossom and grow in our lives? Kasi andito na tayo sa Christian world eh. Ang pinag-aralan natin, Christian living. Panindigan na natin, no? Na ma-nurture talaga. Paki-flash po yung susunod. How do we nurture joy to blossom and grow in our lives? Una, count your blessings. Kapag inisa-isa natin yung pagpapala mula sa Panginoon. Hello, ayan. Pag naiisip ninyo, kinakount nyo yung blessing. Blessing po ano ang dating sa inyo nito? Malungkot, masaya? Masaya. So, isa-isahin natin yung pagpapala ng Panginoon para mapagyaman natin, no? Yung kagalakan sa puso natin. Sa munod, let's thank God, no? Maging mapagpasalamat. Be grateful. Kahit maliit na bagay. Ako po, dahil sa tumatanda na. Sa totoo lang ito, personal testimony. Kapag ang tulog ko sa buong magdamag, walang interruption, paggising ko sa umaga, I praise God.
Napakalaking biyaya para sa akin ang tulog na diretso. Bakit? Siyempre, paggising mo maaliwalas. Paggising mo, alam mong na-restore yung strength mo, makakagawa ka, makakakilos ka ng maayos. Pero kung halimbawa, may interruption, yung utak mo hindi active, no? Kasunod na nun, yung physical natin, nanlalata. Kaya para sa akin, yung tulog ko na diretso, it's a big and great blessing for me, na hindi natin napapansin. And pag iyon po yung nangyayari sa akin, sino yung naaalala ko bukod sa Panginoon? Si Brother Charlie. Lagi siyang nagte-testify dati prayer meeting. Lagi niya sinasabi, nagpapasalamat ako po sa Panginoon dahil sa hininga na meron siya. Hindi natin napapansin yung maliit ngayon na bahagi or parte na nangyayari sa buhay natin. Pero sa totoo lang, pigilan ng Diyos yung hiningang yan. Di ba? Babayad tayo ng oxygen, magkakagastos tayo. Pero dahil naging mapagpasalamat tayo dun sa maliit na bagay na yan, imumultiply pa ng Panginoon. Diba? Imumultiply pa yan ng Diyos. Number 3, ask the Holy Spirit to enfold you, to wrap you in the warmth of God's love. Balutin tayo ng Panginoon, ng kanyang pagmamahal. Dahil ilalabas mismo ng banal na Espiritu yan sa atin. Ang manifestation nito ay kagalakan. Di ba pag in love tayo, gustong-gusto nating i-express, i-share. Naalala ko din nung nagtatrabaho kami, dito parang, may learning center dito. We receive 200 pesos a week. Yung 200 pesos na yun, nagagawa pa po namin mag-Jollibee. Dahil 39, 29 pesos meron na makakain na kami. And then I started to pray. Sabi ko, nagpupunta din kami ng mall, pero shopping, window shopping. May bibiling kaming something, yung pang personal lang talaga. I started to pray, Lord, next time naman, sana dumating yung pagkakataon na meron akong dalang pushcart. Nalipat naman ako ng school, pinaranas naman sa akin ng Lord, yung basket na. Kasi medyo, naging 4-digit na yung sweldo Di ba? Nag-i-improve. Hanggang sa, pushcart na talaga. Pero hindi ako nagbabayad. May someone na nag-sponsor nun. Pero at least naranasan kong magtulak ng pushcart na puno ng groceries. Di ba? Start to appreciate yung blessings ng Panginoon, and God will multiply it. Pag nabasa ng Diyos yung laman ng puso natin. Yes, these actions are simple. Count your blessings, thank God, ask God to wrap us in the form of God's love. Pero kapag pinractice natin regularly, nurture yung fruit of joy sa puso natin. No? And in return po, magre-reflect yung attitude. No? Dahil sabi natin, joy is an attitude. Magre-reflect yung attitude ni Christ sa atin. At iyon naman yung goal ng Christian living na pinag-aaralan natin, to reflect the fruit of the Spirit in us. At makikita nilang lahat ng nakapaligid sa atin. And tayo mismo, ma-amaze tayo. Ako na ba to talaga? Hindi. Si God yan. Hindi ikaw. Hindi ako. Si God yan. So, iyon lamang po sa umagang ito at nawa ay na-remind po tayo ng salita ng Panginoon. Let's pray. Father in heaven, thank you po sa mga salita mo. Thank you, Lord God, sa another fruit of the Spirit, ang joy. Panginoon, lagi mong ipaalala sa amin na
yung in-store mong joy ay huwag manakaw ng mga pangyayari sa paligid namin. Yung in-store mong joy ay maibahagi namin sa iba. At tulungan mo kami, Panginoon, doon sa 3 bagay na itinuturo mo, how to nurture the joy, your joy in our hearts. Mag-count kami ng blessings, maging grateful kami sa iyo, at always ask your presence to wrap up with your love. Thank you so much, Father. This we ask in Jesus' name, amen. Magandang umaga.